Team OWT, Pondo ng Utoy, Halukati. Estados Unidos humingi ng tawag sa baliktad na pagkakakabit ng bandila ng Pilipinas. Kami Liga Pinoy, kami OWT. Malaki ang mawawala kay Pangulong Benigno o Noynoy Aquino III. Oras na pumalya ito sa masugpo o kahit mabawasan ang talamak na wedding sa bansa. Nagpapatong Andrea Rosela. Salamat, Jane. Malaki ang mawawala kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Oras na pumalya itong masugpo o kahit mabawasan ang wedding sa bansa. Banta ng isang obispo kahapon, mawawala ang manok respeto nila sa Pangulo sa punang sambayanan kung hindi nito mapapakita ang pangis laban sa wedding. Ayon kay Pampanga Auxiliary Bishop ang Cabinet, naku, totoo may political will, maaaring mawakasan ang wedding kung hindi man ay mabawasan. Nananawagan din ang obispo sa gobyerno na magsagawa ng serye ng pagsalakay at pag-aresto sa kung sino man ang mga nasa likod ng operasyon, partikular ang mga opisyal ng pamahalaan. Sumugod na rin si Cattleman Bishop Emmanuel Franz sa paghamon kay Aquino na panunayan ang ipinagibang tuwid na landas sa pamamagitan ng paglusaw sa wedding. Nagpapagod, Andrea Rosela, Dr. UJ. Maraming salamat, Andrea. Pondo ng Ondor, Halukay. Kahit napakalaking 10 bilyong supplemented budget na inaprubahan ng Kongreso para sa mga biktima ng Ondoy, hindi naman ito nagamit para tulungan ang mga nabiktima ng nakaraang bagyo. Nagpapatron sila Shara Santos. Salamat, Jane. Kahit napakalaking ng 10 bilyong piso ang supplemental budget na inaprubahan ng Kongreso para sa mga biktima ng bagyong Ondoy, hindi naman naramdaman ni Senator Loren Legarda kung ito'y nagamit para tulungan ang mga biktima ng bagyo noong nakaraang taon. Ayon kay Legarda, paimbestigahan niya sa Senate Committee on Climate Change kung saan napadpad ang nasabing halagang inaprubahan ng Kongreso para sa biktima ng nasabing bagyo, gayon din ng bagyong Frank noong nakaraang taon. Samantala, ang unang anibersaryo ng trahedya dulot ng bagyong Ondoy ay naging abala ang mga opisyal ng pamahalaan ng lungsod ng Marikina sa paglalagay ng closed circuit television or CCTV cameras sa pangunahan tulay na sahog ng lungsod upang ma-monitor ang tulong ng lahat. Muli, ako si Elshana May Salvas, Papatrol, Maraming salamat, Elshana, at sa balita na masalabas ng ating bansa, Papatrol, Tam Ramos. Salamat, Joanne. Naging usap-usapan sa mga popular na networking sites tulad ng Facebook at iba pang network forum, internet forum, ang pulong ng mga senior leaders kasama sa Pangulong Aquino, US President Barack Obama. Kapansin-pansin din dito ang maling pagkakabit ng bandila ng Pilipinas kung saan ang pulang bahagi ng patawat ay nasa taas. Tanong tuloy ng marami. Nasa gera pa ang bansa? Batay kasi sa Republic Act 8491, ang bandila kapag pahalang, dapat nasa taas ang kulay asul sa panahon ng kapayapaan, samantalang pula naman sa panahon ng digmaan. Agad naman nagpaliwanag ang US Embassy na isang honest mistake lang ang nangyari. Binibigyan nilang halaga ang Pilipinas at pakikipagtulungan dito. Agad naman itong tinanggap ng Malacanang at sinasabing hindi na nila kailangan humingi ng anumang formal na paumanhin. Yun lamang, nagpapatrol, tama, mas bakit yung Joanna. Maraming salamat, Sir. Sa flash report, 3 ang hinihilalang nagpasabog ng bomba sa mga kalipunan na nagtapos ng Abgasya at mga estudyante sa Top Avenue. Nagpapatrol, Mia. Naniniwala ang mga pulis na itong katao may kagagawa na magpapasabog ng granada ng ulipon sa kalipunan ng mga nagtapos ng Abgasya at mga estudyante. Ito ay naganap sa kalagitnaan ng kasiyahan sa Top Avenue. Pagkatapos ng bar examinations na ginanap sa Quezon University. Kung nito, 44 ang sugalan ng dalawang babae ang naputulan ng paa. Hinala ang pag-atake dahil sa pag-alipor. Magbabalita, Miera. Sa ating chika mini, may
Super Junior daw. Tingnan natin ang detalye mula kay Hello Philippines and hello BSU. Oo nga, Gia and Joanna. Nandito nga ako ngayon sa NAIA. Dahil ngayon, nakatakdang dumating ang K-pop sensation na Super Juniors. Nakikita nyo ngayon, napakaraming tao dito. Mag-concert sila bukas sa Araneta Coliseum para sa kanilang second Asia Tour. Maraming fans ang nakatakdang daragsa sa naturang concert ground. Kaya bantay sarado ang mga pulisya dito. Yan ang magagapan ngayon dito sa NAIA. Jane and Joanna. Salamat, Journey. Alamin muna natin ang ulat ng panahon kay Alisa Parupa. Maraming salamat, Jake. At naririnig na nga ang ulat ng panahon para sa araw na ito. Ang Bicol Region, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng halos maulang-ulang na kalangitan at kulong-kulong pag-ulan na inagpiglan. Alamin na ang bahagi naman ng Luzon ay magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulan na kalangitan na may kulong-kulong pag-ulan at pag-ulan. Karamihan sa mga hapon o gabi. Itamtaman na malakas sa hangin mula sa ilagang silangan, ang iiral mula sa extreme north Luzon. Itamtamang pag-isang hangin naman ang mararanasan sa bandang Mindanao. Samantala, ang tinatayang hagwan ng temperatura ay mula 25 hanggang 33 antas na sentigrado. Ang araw ay sumilat kanina alas 6 umaga at ito naman ay tulog sa Davao alas 5:32 Maraming salamat, Eliza. At sa ating magalitang probinsya, balitaan natin si Paolo Ramos. Alamin naman natin ang palitan ng piso Cotonolian mula kay Vanessa. Yes, Jane. Palitan ng piso Cotonolian, nagsara na sa abot ng 30 piso. Buong pupumalaki na naniyak ni Marvin Fausto, President ng Trust Officers Association of the Philippines, na magulay ang magiging pagtaas nito hanggang ang syempre. Sinuportahan naman ng Parliamentarian Fausto ni Greg Navarro, Pangulo ng Financial Executive Institute of the Philippines, OFCX. Parehong sinabi ni ng Fausto at Navarro na malaking tulong sa pangunahing dahilan ang remittance ng mga offices workers sa paglataw ng piso sa malawakang merkado. Tiniyak ng mga ito na magsasala sa abot na 2 piso ang halaga ng dolyar bago matapos ang kasalukuyang taon. Vanessa Rom, reporting. Maraming salamat, Vanessa. At yan po ang mga balita aming nakalap sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat po sa inyo.